Stadium. Yan. Ito. Wow! Ang bango naman dito. Mga buhay ni Pastor. So, Buhay ni Pastor. Buhay ni Pastor. Galing sa pinanganak si Pastor, hanggang sa nagsunod siya. Dito muna, Sir Jason, may mga katanungan kami. Ano naman dito? Ito yung Pastor, family. Si Maria, ito si Jose. Kaya pala Jose Maria. Mama at Ito yung papa. mama ni Pastor. Ito si Pastor. Yan si Pastor, bata pa siya. Ito yung mama, papa ni Pastor. So itong nakikita niyo, sir, Ayun yan yung yun. doon. Ayun. So Ito yung- April 25, 1950, pinanganak si Pastor. Ayun. Dito sa Tamayong, foothills of Mount Aps. So dito siya pinanganak sa ganitong kubo. Opo. Dito nakarinig yung mama ni Pastor habang sinabihan siya ng Diyos. Parang nakakita yung vision ng mama niya. Yung anak mo, yung nasa sinupunan mo, anak ko yan. So noon pa lang, may calling na talaga. So gagamitin ko yan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mga ganon. Yes po. Ito, mga ano. Tamayong Play School. Ang ganda nito. Tamayong. Ito, anong history? Wait lang. Sige. Ito, mga ano na yan, sir? Mga artifacts na yan. Itong letter na to, sir, for huli ano yan? Sumong. Wala eh. May natin mainit. Ito, grabe to. Mukhang ito magandang kasaysayan to. Oo. Ito yung books. Kasi sir, yung papa ni Pastor, yung Kibuloy family were writers, poets. Yan sila. So may mga ano yan sila, may mga libro yan sila sir, may mga novel yan. Ito yung novel ni Tatay Jose. Ito yung Glorious Hell. O sa Tagalog, Maligayang Impyerno. Nabasa mo na yan, sir? Hindi pa. Hindi ko nga alam ano naman yun. Pero nandiyan na yan sa loob. Pagdating mo, Mga writer yan, novel. and this one is I know. This one is- Ito yung sandalis ng unang panahon. Oo. Kasi si Pastor, sa bata pa lang siya, tinuruan na siya maging malinis. So every time na papasok yun si Pastor, Grabe, no? malinis talaga yan. Yun yung turo sa kanya. From head to toe. From head to toe. Kahit sa pagpasok sa bahay, yung kalinisan, itinuturo na sa kanila. Pwede pala natin benta kay So Bustoy. ito, gamit ni Pastor to nung bata pa siya or Parang ano na lang to siya, sir. Parang replica na lang po. Na gusto kong mahanap, Sir Jason, yung Kasi suot. yung mga bata, sir, Suot noon, yung naglalaro sapatos. nung nakapaa. nakapalan. Si Pastor talaga Nakachinelas. nakachinelas. So ito yung chinelas no panahon. At ito, ang lupit to. Ito yung buhay ni Pastor nung nasa Bible College na siya, Yeah. naging preacher na siya. So ito kinukwento dito. Opo, si Pastor noon tinatawag na preaching machine. Kasi magaling magsalita eh. Opo, tapos walang hintuyan sa pag-preach. Pag pinatayo mo siya parang Kaya nga sabi ni Pastor, yung sabi ni Pastor, yung mga salita daw ng Ama, parang lumalabas lang sa bibig, para daw well. diretso dumadaloy ng tubig. Kahit naliligo siya sa comfort room, nagsasalita siya, nagpipreach siya. Grabe. Kaya tinawag sa kanya preaching machine. Kaya well-loved siya noon sa denomination. So ito yun, the Apple of the preaching. eye siya. So, ayan. Preaching machine. The preaching machine. Si Pastor Apollo Ibuluyan. At then dito mahaba yung kwento. Hindi natin babasahin kasi abutin tayo ng mga 30 days ng booklet. At yun, guys. At Yun, guys. Hindi na Binasa mo ako kagabi? bibili ng maleta. Kasi nga walang signal, hindi ako makatulog. Hindi na ako bibili ng maleta dahil ano namang story nito? Ano yun sa yung mga gamit ni Pastor? Nagka-travel siya kahit saan saan. Broadcast niya. Ay, opo. Transition religion ni Pastor noon sa 1970s. Tingin? Ito naman, alam ko to, araro to. Kasi farmer niya, di ba? Farmer. Farmer din family namin eh. Dito naman, sir, kinikwento dito yung significance na pumunta si Pastor sa South Korea. Kasi sa lahat ng mga delegates, si Pastor lang ang tanging Pinoy na dumalo doon sa Ganito karami yan. Opo. Siya ang naging representative ng Philippines sa Seoul, South Korea para sa International Youth Corps. Wow. Then dito na very significant to, sir, kasi dito narinig ni Pastor nung nagsalita nga man na gamiton ta ka in English, I will use you or gagamitin kita. So dito na po yun. At ito yung crowd no pinunta ni Pastor. Kaya doon nagtataka si Pastor, bakit may narinig siya na Cebuano word? Siya lang man yung tanging Pilipino na nandun. Yeah. So- It was during time na kumakanta si Maral Ewing. Kumakanta siya. Anong yung kanta ni Maral Ewing noon na time? Tapos doon niya narinig yung boses ng Ama.
Pero ito grabe, hindi lang Oo, payat na payat pa rito si Pastor ng Pastor. Pilipino dito. Siya lang, sa pastor lang. So, sa lahat, billions to. Kaya siya well-loved ng mga ng denomination niya noon. Grabe. Oo. Ganyan siya. Umalis siya, sama ng loob nila. Ayun, ang gano'n mo yun. Ano si Pastor, maporma talaga si Pastor, kahit ito pa, no? Oo. Ito, mga 1973, di ba ako pinapanganak nito? Maporma talaga si Pastor. Ano ba? Oo, di ba? 1974 ako eh. Joke lang. Ayun sa loob, maraming pictures. Saan? Dito. Ayun. Oo, marami niya. Tara. So ito Pasok ay tayo. Yan. Alam ko to, kilala ko to kasi farmer ng family natin. And ito yung mga luggage ni Pastor, may bulog-buloy noong siya ay sabi ko talaga niya, no? So yun po si Pastor. Yung mga sa akin yung mga luma, tinatapon ko na yun. Yung Pastor na dito, 1990s pa to, Grabe, sila walang fan Okay lang. at mga Parang ano lang. Parang Ano? hindi ka ng... artifacts. Wow. Uy, nandito na yung bunker. Ito na yung bunker. Dito, Brad, noon, bago pa to. Ay, wow. Ano, may ano dyan yung parang Ang ganda naman dito. Tapos, ginagawa pa ito, may dumaan, nakita ng mga nagtatrabaho dito, may dumaan ng malaking tao. Matangkad. Angel. Angel. Oo. Angel. Kasi lagi mo ata yung Kasi sa- wala, mas matangkad ka sa kanya. Ay, grabe. May Dati yan nga sa may airport, nakita rin natin na nagpa-party sa ibabaw ng This is JFK. the Lalaki mga tao daw, sinigante. Puso yan, talaga yun siguro yung mga angels, no? Yung mga law students, narinig niyo yung mga law students? Yeah. Na habang nasa law library sila, kasi nagtataka sila, meron silang mga nakikita. Dalawa lang sila actually na nasa loob ng law library. Tapos ang nangyari, itong isang estudyante, may nakita na pala siya na lumulusot na malaking tao na nakaputi. Akala niya siya lang na parang natakot, dahan-dahan siya umalis. Yung pala, yung mga kasama niya nakakita rin. Yun pala, yung isa rin niyang kasama, nakakita rin. Lumulusot mga malalaking tao, nakakita. And now, nauunawaan natin na ngayon kung bakit yung nakikita natin sa lahat ng mga properties ng KOJC kung bakit. At nakita rin ni Tori yun. Pero si Pastor nga lang. Nasa lumusot na. Kaya nabaliw siya, no? Kasi nakita si Pastor lumulusot sa dingding. Agad tayo sa Kaya tayo sa taas. Thank you. Ito, pinalo kay Pastor. Hindi daw maintindihan ni Pastor bakit siya pinalo. Naguhugas nga, pinalo. Naguhugas siya. Doon niya na-discover, yun pala, meron pang musgo. Stain. Meron pang mga kanin-kanin. Doon na natuto si Pastor hanggang na-apply niya na. Tapos kahit dun sa pera, sa 25 cents noon, parang tinempa si Pastor ng kuya niya ata yun na pwede ka mang kumuha dyan kasi may bakery din. Kaya may bakery. Ito. Oo. Ito yung salanan. Oo, si Pastor kasi yung nagluluto, nag-bake, nagpandesal. Sabi ng kuya niya, pwede ka naman kumuha ng Ang dami-dami naman yan. pera kasi hindi ng pera dyan kasi hindi naman yan mapapansin. Pero, May takot si Pastor, Hindi siya kumuha. na kahit 25 cents hindi talaga siya kukuha. Galing. That's why sa kingdom, tingnan nyo, Wala akong- zero corruption. wala akong makupit. Kaya, Bawal talaga dito. Yan yung turo sa amin talaga ng pastor. Zero corruption. Wala dapat love of money. so lahat ng money na pupunta sa dapat kapunta katulad. Oo. Lahat. Ano talaga yan? Kingdom. Yun yung tinatawag natin na kingdom commonwealth. Kasi na-experience din ni Pastor sa kapatid niya yung discipline. Discipline at the same time yung sense of responsibility at a young age. At young age. During his younger years, high school siya, maaga siya gumigising kasi siya ang inaasahan sa bakery, nag-aano ng kape, Tapos nag-aaral pa. same time nag-aaral pa. Multitasker. Yes. So, yung training na yun na naranasan ni Pastor sa kanyang kapatid, yun din ang na-apply niya sa buhay kasi di basta-basta yung disiplina ang naranasan niya at kinalakihan niya na kasi ng buhay niya talaga. From the Actually, ano na yun? ng pera. Pre-course na yun. Oo, honesty Oo. sa pera, yung diligence, yung pagiging industrious, at the same time, yung hindi siya umibig sa pera. Correct. Meron siya, oo. Hindi siya materialistic. Hindi. Well, Kaya nung nagkaroon na ng wealth ang kingdom, nakita naman natin na hindi na silo sa pera si Pastor. So yun ang nakita namin ng mga kingdom citizen at yun ang tinuturo ni Pastor sa amin. Pera lang yan. It's not, dapat ang pera is not above us. Tayo ang magmamanage ng pera. And that's, nakita niyo naman ng kingdom, diba? How this is the how money is being you guys managed. Kaya palagi sinasabi You can ni see Pastor it. na kahit kunin man itong mga, kunin man itong mga properties,
Kahit mawala man, bumalik man sa dati, yung pamumuhay ni Pastor na nasa kubo lang. Okay lang. Kasi yun ang kalooban. Kasi nga, hindi niya na-touch yung sarili sa mga Yeah, material things. because the God, di ba sa buhay ni Job, Yes. na ibigay na mga God-given. And that is the reason why mga nakikita natin mga At Sir Jason, mga multi-talented. Ma'am Hana, ano naman ang kwento ng panggatong ito? Joke lang. Sira ulo eh, no? Seryoso na eh. Ay, ito na. Uy! May agi na talaga, hindi mo So, mawawala. parang ano lang to, representation doon sa 5 years na training ni Pastor with the Almighty Father. Doon sa, dito sa Tama. 1 hectare lang. 5 years training, parang ang tawag doon is University of the Spirit. Okay. Where there is one teacher and one student. The teacher is the Almighty Father and the student is our beloved Pastor. So, kumbaga, lahat ng mga revelations na natatanggap ni Pastor day and night Dito yun. dito yun sa Tamayong. Kaya very significant itong Tamayong. Yeah. Kasi dito, tinatanggap ni Pastor yung mga revelations coming from the Almighty Father. And ang ano nun is walang nakakalapit kay Pastor. Even The family. The family. Kung may maghati ng pagkain, nahatiran lang si Pastor doon. Tapos, kasi yun yung time na ang ama lang at si Pastor Nagko-converse, communicate. communicating. Grabe. Eto, ano naman? Nagsimula pala ito sa 1 hectare. Opo, ito yung inaano namin. Nasaan sila nung time na si Pastor ay nandito sa Tamayong 5 years. Walang ibang kinakain din kaya sa sobrang hirap saging lang. Saan ang kwento ni, ni Oo. Nori? Saan pa sila ng time? Tapos ngayon parang masisilaw sila sa mga nakikita nila sa ano. Diba? Kung babalikan yung pinagdaanan nila na talagang Oo, sobrang pinagdaanan ng mga ng mga first watch, ng mga nauna talaga ng mga members. Swerte nga ninyo kasi doon dumating Ako, kayo. swerte na ako. Dumating kayo established. Dumating ako dito, 2013. Nandito na to, nakita ko na. Established na siya. Eh paano yung mga early years ng mga KOJC missionary? Sila talaga yung naghirap. Grabe. Grabe yung sweat, blood. Eto naman, Sir Jason, Bible anong... Pastor. Yan po talaga yung ginagamit ka. Di ba kinanito ko na inanoint si Pastor doon sa chapel? Ito yung Bible ni Pastor na Dala-dala niya before. na inanoint din. Every pages kapag binuksan mo, amoy spikenard. Okay. Ang spikenard, according sa papa ni Pastor, para siyang scent ng millions of roses bundled together. Grabe, no? Ganun daw ang amoy niya na hindi nawawala sa mga damit ni Pastor, sa cabinet ni Pastor, sa kwarto ni Pastor. Yung mga early members, tanungin yung mga members, kahit sila naaamoy nila yung spikenard yung inanoint si Pastor. Ito yung Bible Grabe, ni no? Pastor. And even na naamoy, gusto talaga ni Pastor, yung mabango lahat, no? Even Kaya, the si Pastor- curtain, the tuwalya, the bed, and all that. Sabi ko, hindi ganito amoy na sa namin, ha? Mabaho, kama namin. Ito, mabaho. Tapos ito na yung ginagamit ni Pastor habang siya ay nag-preach. Yung Oo, Bible about sa na to. fruits of the Spirit. So yun, nagtataka ko dito kanina pa kasi bakit may mga ganitong pictures? Ito siya, mga representations to siya sa mga miracles, visions. Ito yung parang oil, anointing oil. Na yung, Yung holy oil. Ito, itong... Yan, meron ka dyan. Oo, meron. meron ka? Oh. Binigyan Ito ka. yung ito yung Blessed oil. ito naman yung si Pastor dinala sa sa langit. Ito mga visions and miracles. Representation lang to siya sa mga kasi open heaven kasi to open heaven of revelations. Yes. So dito si Pastor Grabe yung mga libro, nga kapal. oh. Lahat ng mga nangyari dito sa kingdom, dito nagsimula lahat. Opo. Kaya isa sa mga itinuro kay Pastor dito, yung major subject talaga is yung obedience. Obedience talaga coupled with faith. Kaya kami, kahit anong si Pastor kasi grabe yung temptation ni Pastor dito. Yung mga family niya, from kuya niya, binubugbog siya. Grabe yung mga temptation talaga, iba't iba yung mga pinagdaanan ni Pastor. Pero ang itinuro talaga sa kanya, kahit anong mangyari, sumunod ka sa mga salita ko. Obey first. Obey. Complain. Obey lang at have faith. Ganyan yung itinuro ng Ama sa kanya. Dito, 5 years. Kaya yun rin yung ipinasa sa amin ni Pastor. Na kahit anong mangyari, yung mga salita ng Diyos, susundin natin. Kaya nga sabi ni Pastor, diba? We will not bow down to this government, to the abuses, Oppressors. sa mga oppressors. Kasi sa ano lang talaga tayo, whether yung Ama ililigtas kami o hindi, Okay lang. susunod kami sa Ama. Sabi nga ni MJ kahapon we're ready to die. We are ready to die and we're ready to face the So yan. Dito naman. Ay, wow! Ayan, in-explain dito.
from the completion of the Father's work of salvation. Galing kay Adam hanggang dito sa Jewish age, hanggang kay Jesus Christ, church age, hanggang Appointed kay Son of Pastor, God, Kingdom age. Ang haba nito. Haba niyan. At ano naman ang kinalaman nito? Ano lang to? Representation ng spiritual armor of God. Yun. Sa Ephesians 6:10 to 18. Yun yung palaging ano namin, yung palaging armor namin. Wala kaming ibang Ang sandata mo ay panalangin at pananampalataya. Pananampalataya. Armor of God. Replica. Okay. Wow, ano yan? Ay, wow. Uy, ito yung mga sapatos ni ano? Sapatos ni Pastor. Ay, Wow, mga gamit ni ito ay- Pastor. Mga gamit na lang yan. Yung mga old, siguro mga 30 years old din. Wow. Yung dati nagsisimula pa ang SM na. Ah, ito. Yung mga manual, no? Oo, yan pa lang yun. Guys, ito yung mga Tapos, ano. Iwala kayo kasi hindi. Yung mga first cameraman ni Pastor, mga babae. Talaga? Oo. Paano nangyari? Sila yung Ay, mas nagtitiwala kasi si Pastor sa mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya nagtitiwala. Mas ano kasi babae daw eh, mas metikuloso, pulido ang Pulido. buhay. Yeah. So ito, tignan mo, ito yung mga camera na makikita natin nung bata pa tayo. Pero meron pa dito. Oh, sapatos. Ayan ang naman. Ito yung Betamax. Betamax, ano yan? Wow, lumang ano, Puma. Betamax, may ano pa iba dati, VCD, ito yun, VHS. Ayan, mga lumang ano. Ayan o. Grabe. Uy. Ito, video recorder. Galing. Ito yung TV namin. Ito yung TV namin. Kauna-una ang TV namin dati. Black and white yun. Grabe. Ito kaliit. Oo. Sino po ito, Mama Ana? Ako po. Ah, talaga? Honey ni Pastor is Ah, mother Ang by pala. Pastor. Sino talaga yung magkakasama Ito before? yung pag-build ng katedral. Ayun. Sinasabi nila may bunker. Ito yung may nakita tayo dito na si Pastor mismo naglalatag noong Siya talaga Bermuda. si Pastor, hands-on si Pastor. Ayun. Pakilala mo naman sa amin yung mga kakilala namin dito Si sa Ate picture. Ingrid. Ah, si Ate Ingrid, bata-bata pa dyan ah. Ate Ingrid, si Ate Teng. Si Kuya Marlon Acobo. Sige, Marlon yan? Oo, Kuya Marlon Ang Acobo. Kuya, di ba? Ito, Kuya Marlon din, no? Ang payat ni Kuya Marlon. Pati si Pastor, payat din eh. Pwede din si Pastor. Ito, mga kilala. Ayun, ito yung nakita namin. Opo, yan Sa yung ano. online. Ito. Opo. Oh, yan ang nakita natin sa online. Ito, katedral din. Ay, si Ma'am ano? Tama ba? Si Ma'am Nori, kita Nori ba yan? Ay, hindi, si ano yan? Holy Lourdes. Lourdes Canada. Ate Pao. Pau. Canada. Ah, talaga? Oh. Pinahuli. yung, yung nakuha sa bahay. Ito po. Si Sika, nanay Si Nanay Sika. Nanay Sika. Si Ate Ingrid. Ay, may mga camera. Si Ate Ingrid, parang gano'n pa yung ano. Mga lumang camera. Papa ni Kuya Marlon. Bago na ako. Rosette. Talaga? Si Daddy Hermie. Daddy Hermie. Ah, okay. Ito, Daddy pa ni Tita Nori. Kahit ano lang yan, second hand lang yan. Grabe naka-thankful yung ministry na yan during that time. Ayan, grabe. Grabe talaga, no? Nagsimula talaga Nagsimula sila sa talaga. awahin, no? Si Pastor, ito yung ACQ College of Ministries na binabalik-balikan nila. Ayun Bible yun. School. Ito yun. Nung ginagawa, Oo, yung ginagawa. Yung palaging pabalik-balik yung mga pulis doon. Mabawa. Ito yun. Ayun, So, si lalaki. Pastor pa nagdidikit pa. Ayun, nakita namin online. Ayan, cathedral yan. Grabe din. no? So dito, yun mga cup. Ano to? Kay Pastor din to. Ginagamit niya. Okay, Sony. Ako. Sinungulang ano. Grabe. Eto, ano namang history nito? Ay. Apo na yun, sir. Siya. Thy will be done. Okay. Ah, dito kaya ito ata yung kubo ni Pastor. Mahilig talaga Ito. sa ano, no, sa basketball. Eh. Yun yung, Apollo si Kibuloy. ito yung, ano, sir, ito yung Spiritual UPC Church. training. Ito yung UPC Church. Yung ninanoin si Pastor. Yung kinikwento ko sa baba kanina. Ito yun. Ito yung mga classic. Classic shoes. Grabe. Meron Hello, mga- Kingdom House. Alright. Alright. Ito naman Mga tayo. golf shoes ito. Tapos ito. Guys, nagtaka ako dito kung anong ba't may ano ng mais. American. So ito, explain sa atin. Yung parable of the growing seed, sir, dyan in-explain sa Mark 4:26 to 29, pati sa Romans 1:17, yung progression of faith, yung pagtuturo ni Jesus Christ, yung religions after religions after religions. So dito, kita mo sir, dito yung blade faith,
yung dahon. Oo. Ang una talaga, kaya di ba, ang unang religion na nag-emerge is yung Catholicism. Kaya sinasabi ng Catholicism, di ba, na mga Katoliko, kami ang pinakamatagal dito sa mundo. So totoo yan, Catholicism. Hanggang nag-progress yung faith, sir, naging stock faith, ito yung Protestantism, yung mga Protestant. So nandyan yung mga Lutheran churches, yung Iglesia ni Cristo, hanggang sa nag-emerge na naman yung faith from faith to faith. Ito na yung Pentecostal Trinitarian, yung TASA movement. Parang lang siya, yung growing ng mga religions. Tulad siya sa buhay ng isang mais. Yung cycle ba? Opo. Hanggang sa corn cob faith, which is the Pentecostal Oneness movement, hanggang pumunta na sa kernel faith, yung the kingdom of Jesus Christ. So yung buto ng mais, yun yung life ni Jesus Christ na ipinunla. Pinunla. Kahit saan may bako yan. Oo, ipinunla. Tapos tutubo yan. Pero hindi ibig sabihin na pag tubo niyan, yan na yung totoo. So, kaya may progression of faith. Catholicism, Protestantism, Trinitarian, Pentecostal Oneness movement hanggang sa the kingdom of Jesus Christ. So, ganun yung progression of faith. Ano to? At Ingrid. Yan yung, si Ate Ingrid kasi ang unang kingdom missionary na ipinadala natin sa Estados Sa Baguio Unidos. to, Pinadala ni Pastor sa US. Ay, Los Angeles, Para sa California. mga- Oo, Los Angeles, California. Ito, alam ko may picture ako dito sa Baguio yan. So yan, no? Ang dami nating nalaman talaga ngayon. So ito yung na pagtotoo na si from rags Was to riches. to riches, kung paano pinagpala ni Pastor. At dito rin natin makikita na kahit sa simple pa lang ang buhay ng mga workers noon, pero there's contentment, there's fulfillment. Kaya kung makikita po ninyo, hindi big deal kung nasa mahirap na sitwasyon o nasa maginhawang sitwasyon, as long as it is the Father's will. Pero ngayon, no, may kita mo, napaka-ayos na ng lahat. Yung mga workers, wala nang may mga sarili-sarili silang tuluyan sa pagkain, walang problema, lahat napoprovide Ako, swerte ako kasi hindi ko na naabutan yung Hirap. na dinaanan talaga ni Pastor at yung mga unang members. Now, minsan, si Pastor nagsasacrifice, hindi kumakain, basta makakain lang yung mga bata. Yeah. So ito yung sinasabing galing sa blood, Sweat, and tears. Ito na yun. Ito na yun. Lahat dito Hindi nakakukay na kayamanan ha. Sa sipag talaga to. Sa sipag to, sa sipag. Taga-anampalataya. Yung palaging turo ni Pastor talaga, yung pagiging faithful sa salita ng Ama. Isa dyan yung pagbibigay ng tithes and offering. Si Pastor, ang turo kasi sa Bible, 10% ibibigay mo sa Diyos. Ibabalik mo sa Diyos kung ano yung income mo, yung tithes mo. Pero si Pastor, baliktad sa kanya, 90% ang ibinibigay niya sa Ama, yung 10% yun yung matitira. Baliktad. So, ganito ka-bless ang kingdom. And zero corruption. Ang galing. Kung may corruption dito, hindi mangyari ganito. Kaya yung mga may love of money, hindi talaga tumatagal. Wala. May labong pa in lust. Guys, ito yung mga luma na sasakyan. Ito daw yung tinutulak. Ito daw, yung ano ba tawag Ano dito? ba? Yan yung tinutulak sa EDSA noon. Bakit? Hindi na maandar. Kasi ito yung first sasakyan ni Pastor. Tapos ilang members sila dyan, pinagkakasya dyan. Mga payat pa daw sila, sabi ni Tita Dor. Ito. Ganun. Pinakauna. Anong klaseng sasakyan to? Ni Pastor Apollo City. Datsun. Jackson. Ano to yung American car to eh. Dito yung pilit na pinagkakasya yung 15 workers. 15? Nagkakasya sila dyan 15? Oo. Grabe, 15 workers na kasya This dito. is the very first car. Grabe. So yun at hanggang dito na lang yung video natin at na-tour na namin kayo dito sa sobrang ganda rito at nakakawala ng stress talaga. At dito natin nalaman ang tunay na kwento ng isang Pastor Apollo Sikibuloy na kung saan ay dumanas talaga siya ng matinding hirap bago niya nakamit. Bago nila nakamit ng Kingdom of the Jesus Christ, itong nangyayari ngayon sa kanila. Hinga lang, totoo nga yung sinabi ni Ma'am Nori na nung panahon na naghihirap sila, asan ng gobyerno na to? Asan sila? At bakit hindi nila napapansin ang Kingdom of the Jesus Christ? Pero ngayon,
na nandito na sila sa sitwasyon na sa totoo lang talagang sobrang blessing sobrang blessed na nila. Ginagawan na sila ng kung ano-anong kasiraan, lalong-lalo na si Pastor. So yun, ingat kayo mga Banateros, and God bless. Bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.